Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaibigan nating itatago na lang natin sa pangalang Rico. Taong 1987, Tigbawan, Iloilo. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang nagtrabaho itong si Rico sa isang farm ng mga manok pangdigma. Itong si Rico, napakalawak ng manokang yon at napakarami nilang mga trabahador doon. Sa tinagal-tagal ni Rico, naging kilala na niya kung sino-sino ang naging kasusyo sa negosyo ng kanyang amo. Sa manokang yon, isa na siya sa pinagkakatiwalaan sa mga tandang na handa nang ibibitaw sa labanan. Kahit wala pang pamilya itong si Rico, kayod kalabaw ito upang makapag-ipon ng salapi dahil may pagnanais siyang magiging katulad ng amo niya na isang mayamang magmamanok. Sa ilang taon na pagiging handler ni Rico sa manokang yon, napakarami na niyang nakikita sa manokang yon. Paminsan-minsan, ayon sa kanya, meron na siyang nakikitang mga kaluluwang animoy lumulutang sa ilalim ng mangga kung saan nakatali ang mga manok tuwing gabi. Tama kayo ng narinig. Nasa ilalim ng malawak na manggahan, nakatali ang mga inalagaan nila Rico. At sa pagitan ng mga manggang nandun, may mga tanim na punong palma. Ayon kay Rico, may mga bata din siyang nasisilayan sa lugar na yon kapag papalapit na ang takip silim. Hindi naman ito alintana para kay Rico, gawa ng alam niya kung bakit mayroong mga kababalaghan nangyari sa lupaing yon. Kaya takot na takot ang mga kasama ni Rico doon na mailagay sa pwestong yon dahil sa mga kaganapang hindi mapapaliwanag. Ayon kasi sa may-ari ng manoka na maraming puno ng mangga, kaya nagkaroon ng ganong pangitain doon si Rico sa kadahilan ng isa umanong sementeryo ang lugar na yon. Noong mga panahong mga Kastila pa lamang ang nagmamay-ari sa lupaing ito. Ginawa lamang yung farm ng bagong nakabili upang magkaroon ng mga negosyo ang mga anak nila na magbibigay sa kanila ng matiwasay na buhay. Ang kalimitang nakikita nila Rico sa parting yun ay purong kaluluwa lamang at walang iba. Kaya naging panatag naman kahit papano ang mga kasama ni Rico at lahat ng kanyang katrabaho. Pero 10 silang handler ng manokang yon at tanging 5 lamang ang nakakita sa ganong pangitain. Isang hapon, habang nililinis ni Rico ang mga dahon ng mga mangga, pati na ang mga bunga ng mga palmang nalaglag, nagwika sa kanya ang isa niyang kasamahan ng, "Rico, bukas mo na yan tapusin. Magpapakain pa tayo ng mga manok. Baka gagabihin pa tayo at mapagalitan na naman tayo ng ating amo." Wika ng kaibigan niya. "Sige, susunod na ako. 3:00 pa naman eh," sagot niya. "Bahala ka nga dyan. Basta ako, sisimulan ko ng trabaho ko. Ulan pa naman eh," sagot naman ito. Matapos nitong magwika, agad itong pumunta sa isang bodega kung saan nakaimbak yung mga pagkain ng mga tandang. Lahat-lahat na yon. Hindi na ito pinansin ni Rico sa kadahilan ng binibilisan na niya ang paghakot sa mga naipon niyang basura. Ngunit dahil sa nagbabadyang ulan na paparating, wala siyang nagawa kundi tigilan ito pansamantala upang gawin na ang trabaho niya
sa farm na yon. Ngunit habang nagpapakain siya sa mga manok, dumating yung amo nila. "Rico, di ba sabi ko sa inyo, linisin niyo yung kalat na galing sa mga putol na sanga ng kahoy. Sasabit yung mga panlaban natin dyan eh." Wika ng kapatid ng amo niya. Nang marinig ito ni Rico, ang tanging sagot lang naman niya ay, "Babalikan ko din yan mamaya, boss. Inilayo ko naman yan sa mga tandang, kaya wag ho kayong mag-alala. Mamaya mawawala na yan dyan." Sagot niya. "O sige, alis na ako basta siguraduhin nyo lang na malinis ang kapaligiran." Wika muli ng amo niya. Mabait naman yung amo niyang yon. Ngunit ayaw lang talaga nitong makita na nagkakagulo ang kanyang manukan. Nang pagsapit ng 5:00 ng hapon, natapos din niyang gawin ang mga bagay na yon. Kaya binalikan niya yung hindi niya natatapos na trabaho sa paghakot ng mga basura. Nasa 6:00 na yun ng hapon nung mag-umpisa na siya. Ngunit nang bubuhatin na sana niya ang sakong naglalaman ng mga palma, bigla niya itong naibagsak. Nang makasipat siya ng nagliliwanag na bagay sa loob ng sako. Kinapa-kapa pa niya nga ito pero sa pag-aakalang kanya yung lighter na napunta doon habang nakailaw. Pero kakaiba ang liwanag na yon dahil tumagos ang liwanag nito sa kumpol ng mga basura at dahon na pinaghalong bunga ng palma. Nang dukutin niya ito sa loob ng sako, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita niyang isa itong bunga ng palma na naging bato at nagliliwanag. Kahit kimkimin niya ito sa kanyang mga palad, lalabas pa rin dito ang lakas ng liwanag na yon. Pero nung isinilid niya ito sa kanyang bulsa, ganon na lamang ang kanyang pagkamangha dito nang mawala ang nanggagaling ditong liwanag. Kaya iniangat niya ito muli galing sa kanyang bulsa. At doon naman niya nakita na muli itong nagliliwanag. At doon niya napag-alaman na mawawala ang liwanag nito kung malagay ito sa maitim na tila. Itim kasi yung pantalon niya eh. Kaya isiniksik niya ito sa loob ng bulsa niya at pinagpapatuloy na ang kanyang ginagawa. Habang ginagawa niya ang paglinis, panay naman ang pag-isip niya tungkol sa bagay na kanyang nakuha doon. Ilang minuto ang makalipas, maubos na ang kalat sa manuka na yon. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, bigla siyang napatigil nang makasipat siya ng kakaibang nilalang na naglalaro sa hangin. At patalon-talon yun sa ilalim ng mga punong palma. At nagkakaroon ito ng maliliit na liwanag sa katawan. Meron itong pakpak na parang sa tutubi. At mahabang kasuotan. Dahil sa kumikinang ang nilalang na yon kapag nasisinaga ng buwan. Kaya agaran itong nasisipat ni Rico. At habang tinititigan siya nito, tila ba kinakausap siya nito. Papungas-pungas noon ng mga mata si Rico upang makumpirmang hindi siya naliligmata ng mga oras na yon. Ilang minuto pa ang pagmamasid noon ni Rico. Animoy na humaling na siya sa nilalang na naglalaro sa hangin. Habang patuloy niya itong tinititigan, tila ba palakas ng palakas ang mga tinig niyang naririnig. Ilang minuto pa ang makalipas. Biglang nagulat noon si Rico nang masipat niya na ang nilalang na kanyang pinagmamasdan
ay unti-unting nag-iiba ang kaanyuan. Paglagpak nito sa tumpok ng mga bunga ng palma, ay ang pag-iba naman ng buong itsura nito. Nang masipat ni Rico na nag-iba na ang kaanyuan ng nilalang na yon, ay doon na niya piniling itinigil ang kanyang ginagawa. Nag-isa na lang kasi siya ng mga parting yon, at lahat ng kanyang mga kasama nagtipon-tipon doon sa kanilang tambayan. Kaya nangangamba siya sa kanyang sarili. Habang patuloy na tinititigan ni Rico ang nilalang, ay paiba rin ang paiba ang kanyang nararamdaman. Ang maladyusang nakikitang nilalang noon ni Rico ay biglang nag-iba ng kaanyuan. Noong mga oras na lumagpak ito sa tumpok ng mga palma, bigla itong naging isang nilalang na nakapangilabot ang hitsura. Paglalarawan niya dito, meron itong mahabang binti at mahabang mga braso. Nakayuko na din ang nilalang niyon at ginagamit nito ang kanyang mga kamay sa paglalakad. Meron din itong 3 mahabang daliri at mga nagsisitalasang mga kuko. Maging ang mga kuko nito sa paa ay napakatalas din. Ayon kay Rico, meron din itong mga namumulang mata at mahabang dila na mahalintulad mo sa isang bayawak. Hubot-hubad din ang nilalang na yon at parang sa bayawak talaga ang katawan nito dahil punong-puno ito ng kaliskis. Kitang-kita yun ni Rico nang lumabas ito sa ilalim ng isang punong palma. Dahil na din sa kanyang mga nasilayan, kaya napagpasyahan niyang iwan na muna pansamantala ang natitira niyang trabaho. Ang pakiramdam kasi niya noon, parang ikakamatay niya kung madakip siya ng nilalang na yon. Habang nakatayo siya noon sa gilid ng punong palma, nanatiling nakatingin naman sa kanya ang nilalang at tila ba pinagmasdan nito ang susunod niyang gagawin. Animoy naghintay lang din ng pagkakataon ang nilalang na yon na umatake sa kanya. Nang makahawak siya ng matigas na bagay na maaring magligtas sa kanya doon, sinimula na nitong tumakbo. Walang sabi-sabi, agad kumaripas ng takbo si Rico papalayo sa nilalang na yon. Habang siya'y tumatakbo, ramdam na ramdam niya ang paghabol sa kanya ng nilalang. Nang kanya itong nasilayan, halos sumigaw na siya ng mga oras na yon dahil sa baka maabutan na siya ng humahabol sa kanya. Pagsipat niya sa kubo ng kasamahan niyang nagngangalang Istong, laking pasasalamat niya nang makita niyang naroon pa ito sa loob ng kubo. Sigaw siya ng sigaw noon habang sinasambit ang pangalang Istong. Agara namang bumukas ang pinto ng kubo nang siyang dali-dali niyang tinalon. Nang lumalagapak siya sa loob, agara naman niyang isinara ang pinto ng kubo nito. Napapano ka, iho? Bakit parang takot na takot ka? Nababaliw ka na ba? Wika ni Manong Istong, na isa sa nakakatanda ng trabahador sa farm na yon. Dahil sa hindi siya makapagsalita ng todo, dahil sa hingal na din, pinainom na muna siya ng tubig ng matanda. Nang mahimasmasa na siya, agara naman siyang nagpapaliwanag dito kung bakit siya nagmamadaling tumakbo. At itinuturo pa lamang niya ang nilalang na humabol sa kanya. Pero pagtingin niya dito ay wala na siyang nasilayan. Asan ba? Wala naman ah. Nako, kang bata ka. O siya, alis na ako. Isasarado ko na itong pinto. Sabay na tayong tumungo sa tambayan.
Kukuha kasi ako doon ng mga flashlight. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapagabi sa bandang dyan. Maraming mga nilalang dyan na bilang lang ang nakakakita. Wika ng matanda. Dahil sa takot niyang nararamdaman, hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang amo na umuwi na muna siya. At iba kasi ang nakatukang magbabantay sa farm na yon tuwing gabi. At saka wala rin naman silang laban ng mga tandang kinabukasan. Pag uwi niya sa bahay nila, hindi na siya nakakain dahil sa pakiramdam niya parang lalagnatin siya. Hindi niya alam kung babalik pa ba siya sa kanyang tinatrabahuan. Habang papalalim ang gabi noon, biglang napatigil sa pag-iisip itong si Rico nang marinig niyang nag-aalulong ang mga aso malapit sa kanilang bahay. Hindi ito tumigil sa pag-aalulong na para bang meron itong nakikitang nilalang na hindi kaaya-aya. Dahil sa mga narinig ni Rico, muli na naman siyang binalot ng takot sa buo niyang katawan. Pilit niyang nilabanan ang takot sa kanyang katawan pero hindi niya kayang labanan ito. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang nakarinig si Rico ng kakaibang nilalang na nasa paligid ng kanilang bakuran. Hindi niya ito narinig na naglalakad. Bagkus ang tanging paghina nito at ungol na kanyang narinig na parabang sumisingot-singot ito sa dingding ng bahay nila. Kahit takot na itong si Rico, pinili pa rin niyang pinakiramdaman ang nilalang na nasa kanilang bakuran. Hanggang sa nakita niya ang galamay ng nilalang na yon na pumasok sa siwang ng bintana ng kanyang silid. Halos hindi na noon makagalaw si Rico nang masipat niya ang mahabang daliri ng nilalang na yon. Merong kutob noon si Rico na ang nilalang na kanyang nakita sa manggahan ng kanyang amo ay nagawa siya nitong sundan sa kanyang bahay. Nanginginig na noon si Rico at halos babagsak na siya sa sahig dahil sa labis na takot. Nang biglang uminit ang kanang bulsa niya. At dahil dito, bahagyang bumalik ang ulirat ng kanyang katawan. Pagdukot niya sa kanyang bulsa, yung nakita pala niyang tumigas na bunga ng palma. Nagbabaga ito pero hindi naman siya napapasok. Pag-angat niya dito mula sa kanyang bulsa, bigla na lamang kumaripas ng takbo ang nilalang sa hindi malamang dahilan. Nagtataka siya kasi bakit tumakbo ang nilalang na yon nung mahawakan niya ang batong yon. Pag-alis ng nilalang na yon, saka pa lamang tumahimik ang lahat na aso na kanina ay tahol ng tahol. Sinilip-silipan niya sa labas noon pero alam niyang wala na doon yung nilalang. Dahil sa hiwagang ipinadama sa kanya ng batong nakuha niya, tila ba nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili itong si Rico. Sinisilip-silip niya ng mabuti ang batong yon, pero nawala na yung nagliliwanag sa loob nito. Bumalik yun sa anyo kung ano ang itsura ng buto ng palma. Nakaupo noon siyang nakasandal sa dingding ng kanyang bahay habang iniisip ang buong kaganapan. Sa lumipas na mga oras, hindi niya namalayang nakatulog pala siya kung saan siya naroroon. Pagising niya, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay yung trabaho niya sa manukan.
Nang pagtayo niya, napansin niyang may nalaglag mula sa kanyang mga kamay doon sa sahig ng silid niya. Pagsipat niya dito, yung nakuha pala niyang bato. Kaagad niya itong dinampot at dali-dali na siyang lumabas ng silid niya. Nang makalabas na siya, ang unang bumungad sa kanyang mga mata, yung nanay niyang nagluluto ng pag-umagahan nila. "Ano, Rico? Papasok ka pa ba sa trabaho mo? Tanghali na oh. Tawag ako ng tawag sa'yo kanina, pero ayaw mong sumagot. Lasing ka na naman ba kagabi?" Wika ng nanay niya. "Hindi po, Nay. Sadyang napuyat lang po ako kagabi." Wika niya dito. Dahil totoo naman talaga hindi siya nakatulog kaagad. Dahil sa mga kaganapang hindi niya mapapaliwanag. Paglabas niya ng kanilang bahay, nakita nga niyang mataas na yung araw. Nang makita niya ang kanyang amang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, at nang makalapit na siya dito, agara naman niyang ikwinento dito ang lahat na nangyayari sa kanya noong gabi. Nang marinig ng ama ni Rico ang kanyang kwento, kaagad naman siya nitong sinamahan papunta sa kilalang albularyo na kaibigan din ng kanyang ama. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, kaagad naman niyang isinalaysay dito ang kanyang mga naranasan nung nagdaang mga gabi. Maging ang albularyo noon ay hindi makapaniwala nang marinig nito ang salaysay ni Rico. Kaya lang hindi ka tuluyang dinukot nito. Dahil sa lakas ng gamit mong nakuha. Maaring ang mutya ng palma ang sinunod nito sa iyo. Ngunit dahil ikaw ang nakaunang humawak sa mutyang ito, nagkaroon na ito ng sumpang kinakatakutan ng nilalang na yon. Wika ng albularyo sa kanya nang siyang labis na ikinagulat ni Rico. Dahil papanong nalaman ng albularyo ang patungkol sa nakuha niyang bato. Papanong hindi ko malaman ang patungkol diyan? Ning nararamdaman ko ang lakas na presensyang nanggagaling diyan. Yan ang kapangyarihang ipinapaloob sa bunga ng palma na yan. Kaya ito tinatawag na mutya ng palma. Hindi ko alam kung anong nilalang ang naglalagay nito doon. Pero ang masasabi ko lang, dahil libingan pa ng mga sinaunang tao ang lupain ng amo mo, maaaring isa sa mga nakalibing dito noon ay ang nagmamay-ari sa mutya na yan. Pero ang hindi ko lang mapaliwanag, bakit buhay pa hanggang ngayon ang gamit na ito? Maging ang kanyang ama noon, naguguluhan din sa narinig nito. Binigyan pa siya noon ng albularyong yon nang maaring paglagyan niya sa mutyang nakuha niya. Isa itong tilang itim na pinaghahalong pula na nakahulma na pormang isang supot. Makalipas ang mga oras, nagpaalam na sila sa albularyong yon upang sila'y umuwi na. Pag-uwi nila Rico sa bahay nila, hindi na nito naisip ang nilalang na sumunod sa kanya nung nagdaang mga gabi. Pagsapit ng gabi ng araw na yon, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Hanggang sa pagkakinabukasan, maaga pa siyang gumising noon upang tumungo sa manukang kanyang pinasukan. Dala-dala niya noon ang ilan niyang mga gamit dahil napagpasyahan niyang doon na siya mamalagi upang linggo-linggo na lang siya uuwi sa kanilang bahay. Mas mabuti na din yon upang hindi na siya mahirapang bagtasin
ang daanan ng araw-araw. Pero ang hindi niya alam, may masamang balita siyang matanggap. Hindi pa man siya nakapasok noon doon sa Manukan, kaagad na siyang sinita ng kanyang mga kasamahan. "Hoy Rico, pinagbawalan ka na ni Busing na pumasok rito. Tanggal ka na raw dahil sa ginagawa mong kapalpakan. Hindi ka kasi bumalik kahapon eh. Tapos hindi ka pa na nagpapaalam na umuwi ka. Tapos yung pinapagawa ni Busing sa'yo kagabi, hindi mo tinapos." "Oo, paring Rico. Gusto sana namin kayong papasukin dito, kaya lang baka kami naman ang mawala ng trabaho. Kausapin mo na lang si Busing pag makita mo dito mamaya." Dagdag pa ng isa nilang mga kasama. Nang marinig ni Rico ang balitang yon, labis naman ang kanyang kalungkutang nadama dahil sa mawawala na siya ng trabaho. Pagsapit ng hapon, kausapin pa sana niya yung amo niya. Ngunit sa kasamaang palad, di pa man siya makalapit sa mga ito, pinagbabawalan na siya na para bang may malala siyang sakit na kinakatakutan ng mga ito. Nang hapong din yon, umuwi siya sa kanilang bahay habang baka sa kanyang pagmumukha ang kalungkutan. "Anak, okay lang yan. Kahit wala ka na sa pinagtatrabuhan mo, mabubuhay tayo. May mga tanim tayong mga gulay-gulay kaya kahit papano, may pantustos tayo sa pang-araw-araw natin." Wika ng ama niya. Nang mga gabing yon, halos nawala na ng gana itong si Rico. Pagkakinabukasan, hinahanap niya yung tatlo niyang tandang na pinakawalan niya sa kanilang bahay. Pinakawalan niya ang mga alaga niyang yon dahil sa hindi niya ito matutukan noong mga panahong nasa Manukan pa siya ng amo niya. Pero ang mga alaga niyang yon, galing yun sa kanyang amo at dinala niya ito sa bahay niya noon nung mga paslit pa lamang ito. Yung tinatawag nila na mga ritaso o reject sa kanilang farm. "Tay, nakita mo ba yung mga alaga ko? Parang di ko yata nakita ngayong umaga sila eh." Tanong niya sa ama niya. "Ah, nasa paligid lang yon. Hanapin mo lang." Sagot nito sa kanya. Oo nga pala. Bali bunso itong si Rico sa kanilang mga kapatid. 4 sila at isang babae na purong may mga pamilya na. Bali siya na lang ang naiwan sa kanyang mga magulang na pinakabunso. Hinahanap nga niya yung 3 niyang tandang na yon. Dahil 2 linggo na lang sasapit na ang araw ng Biyernes Santo. Ikukondisyon niya ang 2 dito upang isabak sa sabungan. Dahil sa lumaki itong si Rico sa ganong larangan, kaya hindi malabong paglabas niya sa Manukan ng kanyang amo. Isa pa rin siyang sabungero. Panigurado din na ang araw na yon, naroon ang amo niya para lumaban. Nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang binabalak, pilit siya nitong pinaalalahan na walang maidulot sa kanya ang sugal. Pero isang lambing lang niya dito, wala din yung nagawa. Siya na lang kasi ang natitirang hindi nag-aasawa sa lahat ng kanilang kapatid. At isa pa, pinakapaborito siya ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng araw ng Biyernes Santo, dala-dala na nga ni Rico ang 2 niyang tandang para dumayo sa lugar kung saan ang sabungan. Pagdating niya sa sabungang yon, hindi nga siya nagkamali dahil nandun yung mga katrabaho niya, lalo na yung amo niya.
nakita rin niyang iba na ang nagdala sa posisyon sa dati niyang amo. Nang makita siya ng mga ito, pinagtatawanan naman siya ng kanyang dating amo dahil sa tuwing isasama siya nito sa sabungan, uulanin sila ng kamalasan sa laban. Kaya tanging tagapaghanda lang siya sa mga tandang nilang ilalaban. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niyang dumistansya na muna sa mga ito dahil alam niyang siya ang pinag-usapan ng mga ito. Ilang minuto pa ang makalipas, nakahanap na nga siya ng unang sultada para sa isa niyang tandang. Pero nung pumasok na siya sa ruweda, laking gulat na lamang niya nang makita niyang ang makakalaban pala niya ay yung dati niyang amo. Dahil sa mga nalaman noon ni Rico, kinabahan naman siya dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga tandang nitong mga alaga. Hindi niya alam na pinagkakaisahan pala siya ng mga ito. Dahil mas nakakahiya kung aatras siya sa laban, kaya pinatuloy pa rin niyang hinarap ang amo niya sa laban na yon. Ngunit pagtapak niya sa gitna ng sabungan, napansin niyang uminit yung laman ng kwintas niya. Dahil dito, bahagya siyang natigilan dahil meron siyang naalala na kapag iinit kasi ang kwintas niyang mutya na yon, nagpapahiwatig itong merong mga masasamang nilalang ang nasa paligid niya. Ano, Rico? Atras ka na ba sa laban? Sabihin mo lang. Wika ng dati niyang kasamahan sa trabaho. Nang marinig ito ni Rico, pikit palikat na lang siya at kaagad binitawan din yung tandang niya. Pagsagupaan ng dalawang pambato, tumalikod noon ang kanyang amo na para bang alam na nito na hindi siya obra sa mga ito. Pero laking gulat na lamang ni Rico nang walang 5 segundo, tumumba na lang sa lupa yung kalaban. Dahil sa mga nangyayari, napatitig sa kanya lahat ang dati niyang amo. Nang makita siya nitong halos magsisigaw dahil sa panalong yon. Pagsapit ng pangalawang laban, ang nakalaban pa rin niya ay ang mga tandang ng amo niya. Pero sa hindi malamang dahilan, natalo pa rin niya ito ng walang katiting na sugat, yung manok niya. Napansin din niya na sa tuwing aapak siya sa gitna ng sasabungan, iinit yung kwintas niyang suot. Hanggang sa muling ikinasa ni Rico ang ribansang laban sa ibang mga sabungero. Doon na rin nagsisimulang pumusta sa kanya ang mga tao nang mapansin ito ang sunod-sunod niyang panalo. Sa pangatlong laban na yon, walang hirap pa rin niyang natalo ang mga kalaban. Matapos ang sabong na yon, umuwi itong si Rico sa pamamahay nila. Marami siyang bitbit na salapi. Bukod pa dito, 3 bihag din yung dala-dala niya. Pagdating niya sa sentro ng baryo, kaagad na siyang bumili ng mga ricados para sa kanyang dala-dalang bihag. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis niyang pag-iisip dahil sa kanyang nakamit na swerte. Maging ang mga magulang niya ay halos hindi makapaniwala. Sa lumipas na linggo, upang makumpirmang nasa kanya pa rin ang swerte, sa pagdating ng linggo, pumunta naman siya sa sabungan at habang ginawa niya ang mga bagay na yon,
Hindi sumagit sa kanyang isipan na baka dahil yun sa daladala niyang mutya, ang lahat niyang swerteng nakamit. Pagdating niya sa sabungan, nandun na naman yung amo niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na maiwasang mapalapit sa kanya yung dating amo niya. "Rico, kamusta ka na? Balita ko napapadalas na yung pagpapanalo mo." Bungad na wika ng dati niyang amo habang nakasunod dito yung dati niyang mga kasamahan. Pero sa pagkakataong ito, hindi maiwasang mapalapit ka sa kanya yung dati niyang amo. "Rico, kamusta ka na? Balita ko, napapadalas na yung pagpapanalo mo." Bungad na wika ng dati niyang amo. "Minsan lang naman ho, Don Pablo. Siguro nagkataon lang ang lahat." Sagot naman ni Rico dito. "O nga pala, Rico. Minsan dumalaw ka naman sa farm. O nga pala, yung taong sipsip sa isa sa mga kasamahan mo noon. Pinatalsik ko na nung malaman kong siya ang dahilan sa pagkawala ng iba nating mga tauhan. Gusto lang niyang pumalit sa pwesto mo. Ay yung mga dati mong kasamahan naman, balak pa siya niyang palitan sa mga barkada niya. Mabuti't maaga kong nalaman ang tunay niyang pagkatao. Pasensya ka na. Dahil basta-basta na lang kitang binitawan ng walang sapat na pruweba. Sabi kasi ng isa mong kasamahan, nagpapaslit ka raw ng mga panabong galing sa atin. Alam mo naman, gaano kahirap ang mag-aalaga." Wika ng amo niya. "Ito ho bang tinutukoy niyo?" Sagot ni Rico sabay turo sa dala niyang panabong. "Hindi. Alam kong sa akin galing yan pero di ako nagpapalaki ng mga panabong na hindi papasa sa nais naming layunin. Nakakabilib dahil di ko akalaing ganito kagagaling yung mga binitawan ko. Siya nga pala, may laban ka ba ngayon?" Muling wika ng dati niyang amo. "Oo, Don Pablo. Kung gusto niyo, sumama kayo sa akin sa ulutan." Sagot naman ni Rico dito. Lumipas ang mga minuto. Habang nasa ulutan itong si Rico, yung dati naman niyang amo at ang mga tauhan nito, naroon lang yun sa kabilang banda, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nang makahanap na siya ng angkop na lalabanang magsasabong din, hindi na niya pinatagal at kaagad isinaayos ang mga tari nito. Ngunit habang nagkakabit siya ng tari sa manok, nasipat niyang papalapit sa kanya yung dati niyang amo. "Oh, Rico, andyan ka na pala. Sino-sino naman yung makakalaban mo?" Nang marinig ito ni Rico, agad naman niyang itinuro dito ang 5 kalalakihan na kanyang makakalaban. Nang makita ito ng dati niyang amo, nanlaki ang mga mata nito dahil ang maging katunggalin nitong si Rico sa ruweda ay ang magmamanok ng panay na kilalang matagal nang namamayagpag sa sabungang yon dahil sa samot-saring lahi ng mga manok ang alaga nito. "Mag-ingat ka, Rico, dahil maging ako man, ni isang panalo laban sa kanila hindi ko natikman. Magagaling yung mga yan." Nang marinig ito ni Rico, ang sabi lang naman niya ay, "Ganun ho ba, Don Pablo? Hindi ko po kasi alam eh. Pero di ba ho, ang sabi nga ng matatanda, may wagang sabong." Dahil sa sagot ni Rico, wala nang nagawa ang amo niya kundi pagmasdan siya. Sa paglipas pa ng ilang minuto, naglalakad na nga itong si Rico papaloob ng ruweda. Siya ang nauna sa loob dahil wala pa doon ang magiging katunggalin niya. Ilang minuto pa ang dumaan
Nagsisigawan na nga ang mga tao nang makita ng mga itong pumasok na sa ruweda ang makakalaban niya. Yung iba, halos mapatalon pa sa tuwa nang makita nito ang iniidolo nilang sabungero ng Tanay. Dahil sa pangyayaring yon, nahirapang ibalanse ang posta sa magkabilaang panig. Dahil halos nasa kalaban lahat ang tumaya. Sa ilang ulit na pag-uulat ng taga-Pontos, hindi pa nga natapatan ang kalahating pusta ng kalaban. Nang atras na sana itong si Rico sa laban, saka naman nagsalita ang tagabasa ng sultada na tuloy nga ang laban nila. Pagsipat ni Rico dito, nakita niyang naroon yung dati niyang amo. "Tuloy ang laban, Rico, kaya huwag kang umatras," sigaw ng dati niyang amo sa labas ng bakod. Habang kaharap ni Rico ang maging katunggali niya, ayan na naman, uminit na naman yung mutya niyang tangan sa hindi malamang dahilan. Sa pagbitaw ng kanilang mga panabong, kaagad nagpupugan ang dalawa sa ere, at pagbagsak nito sa lupa, panay pa rin ang sabayan ng dalawang panig na para bang mga gagambang gutom. Hanggang sa may isa sa mga itong kumala sa laban. At yun, ang kalaban ni Rico. Dahil sa labis na pagkatawa ng dati niyang amo, halos magtatalon-talon ito dahil sa laking salapi ng kanyang napapanalunan. Paglabas nila ng ruweda, halos dagsain ng mga tao ang dati niyang amo para manghingi dito ng balato. Pinagbigyan naman yun ni Don Pablo nang siyang ikinatuwa ng mga tao. "Ano, Rico? Ilaban mo ba ang pangalawa mong manok? Sabihan mo lang ako para naman hindi ka mahirapan sa laban mo." "Grabe, di ko akalain ganon ang kagalabasan ng laban na yon. Ang titindi. Ngayon, Rico, unti-unti kang makilala ng mga sabungero dito na ikaw pa ang nakakatapat ng taga-Tanay. Kaya pagkakataon mo na simulan ang pag-alaga ng pangmaramihan." Nang marinig ito ni Rico, ngumiti lang naman siya sa mga sinabi nito. Hanggang sa dumating na nga ang pangalawa niyang laban sa isa niyang manok. Ngunit gano'n na naman ang nangyari. Nanalo pa rin sila at gaya ng nauna, hindi pa rin yun nagtatamo ng sugat. Matapos ang mga sultada nitong si Rico, nagpaalam na siya sa dati niyang amo na siya'y uuwi na. Bago siya umalis, pinabalatuhan pa siya nito nang siyang tinanggap niya ng may pasasalamat. Sa ilang panalong nakamit ni Rico sa mga panabong, unti-unti nang lumaganap ang kanyang pangalan sa bayan na may naglalamang manok na nagtatala ng tagdalawang panalo sa bawat laban niya. Palagi kasi siyang tumatanggap ng ribansa kapag may gustong makakalabanin siya. Hanggang sa nabalitaan niya sa dati niyang amo na meron umanong matandang sabungerong naghanap sa kanya sa pagbaba niya ng bayan. 2 linggo din kasi siyang hindi dumayo ng sabungan noon. At nang malaman ito ni Rico, napapaisip naman siya kung sino yung nag-abang sa kanyang pagbaba sa bayan. Sa pagsapit ng linggo, muli na namang tumungo itong si Rico sa bayan. Dala-dala ang 2 niyang panabong. Pagdating niya sa bayan, agara naman niyang nasipat ang dati niyang amo. At nang magkatitigan sila nito, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Oh, Rico, kamusta ka na? 2 linggo ka ding hindi nakikita dito ah. Ano bang nangyari sa'yo?" Wika nito sa kanya. Meron lang hong ginagawa, Don Pablo. Tumulong kasi ako sa bukirin ng aking itay," sagot niya.
Sabi ko naman kasi sa'yo, simulan mo na yung palagi mong binabanggit sa akin noon. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng mga materyales para sa pagsisimula mo sa inyong manukan. Nang marinig ito ni Rico, napapaisip naman siya sa mga sinasabi nito. Dahil una niya itong narinig na magsalita ng ganon, yung dati niyang amo. Pag-isipan ko ho, Don Pablo. Di pa kasi sapat yung naipon ko eh. Magsasalita pa sana itong si Rico nang patigilin siya nito. Siya yung matandang humanap sa'yo dito sa sabungan. Pangatlong linggo na yung narito. Mukhang ikaw talaga yung pakay niyan. Bakit? Sino po ba sila? Sagot niya dito. Sa pagkakalam ko, Rico, gusto ka nitong labanan sa daladala nitong panabong na hugis. Putok na putok kasi ang pangalan mo sa kabilang bayan nung napadpad sila dito. Nang marinig ito ni Rico, tumitig lang naman siya sa kinaroroonan ng matanda habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa matandang yon. Habang naglalakad siya, nakita nga niya ang dala-dala nitong panabong na puting manok. At sa likod nito, naroon ang kasama nitong binatang may dalang bayong na gawa sa anahaw. Tingin ni Rico dito, parang malamig yung pakiramdam niya sa kanyang katawan kahit tanghaling tapat. Di pa man siya tuluyang nakalapit sa matanda, bigla itong humarap sa kanya kahit ito'y nakatalikod. Nagtataka noon si Rico dahil papanong naramdaman ng matandang yon na naroon na siya. Pagkakita nito sa kanya, agad naman siya nitong kinawayan para lumapit. Nang malapit na siya dito, walang tanong-tanong, kaagad itong nagwika ng, "Ikaw pala ang nagngangalang Rico. Alam kong nakuha mo ang mutya ng palma na matagal ko nang hinahanap sa looban ng lupain ng dati mong amo. Sayang nga lang, dahil napunta siya sa kagaya mong hindi marunong magpapakain sa kanya ng mga dasal. Kaya kita hinahanap upang masubukan niyang taglay mo. Ang unang duelo natin magaganap sa loob ng ruweda. Ang pangalawa naman, maglalaban tayo sa taas ng talon kung saan ka nag-igib ng tubig sa pamamahay mo. Pero kapag natalo kita sa mga oras na ito, wala nang pangalawang duelo ang magaganap." Nang marinig ito ni Rico, bumalik yung alaala niya noong nagtrabaho pa siya sa lupain ng amo niya. Namukhaan kasi niya ang taong yon dahil palagi itong umaaligid sa lupain ng amo niya kapag sasapit na ang 6:00 ng hapon. Dahil sa mga narinig ni Rico, doon niya naintindihan ang lahat kung bakit hinahanap siya ng matandang ito. Hindi pa man tapos magsalita ang matanda, bigla namang dumating yung dati niyang amo. Magkakilala kayong dalawa, Rico?" Wika ni Don Lucio. Nang marinig ito ng matanda, nagsalita naman ito kay Rico ng dahan-dahan. "Sige, isasayos mo na ang ating laban. Alis na ako." Wika nito sabay alis. Nang makaalis na ang matanda, doon na nagsalita si Rico sa kanyang amo. "Tama ka nga, Don Pablo. Nais lang niyang makipaglaban sa akin. Pero bakit sa dami-daming pwede niyang labanan? Ba't ikaw pa? Ikaw pa talaga ang sadya niya sa 2 linggong wala ka." Sagot nito sa kanya. "Hindi ko po alam, Don Pablo, pero parang may pakay talaga siya sa akin." Ilang minuto pa ang makalipas
matinding paghahanda na ang ginawa ni Rico. Dahil sa layuning gusto ng matandang yon. Sa isip-isip kasi niya, may gustong patunayan ang matanda sa kanya. Sa pagdating nilang dalawa ng amo niya sa loob ng ruweda, ito na naman ang naging alalay niya. Mukhang nabaliktad pa ang sitwasyon nun. Hindi na kasi siya nito tauhan eh. Parang magkakaibigan na sila. Pero ang ipinagtataka ni Rico, ibang tao ang nakapusta sa matanda na yon. Nang dumating na sa puntong bibitawan na ang mga tandang, agad namang pinikawala ni Rico yung kanya. Subalit isang banggaan lang ng mga ito. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Rico nang matapyas ang kaliwang pakpat at liig ng pambato niya. Dahil sa pangyayaring yon, nagtatatalon-talon ang pambato niya sa lupa na walang ulo. Nang makita ng mga tao ang ganong pangyayari, gulat naman ang mga ito dahil sa hindi mapapaniwala ang pangyayaring yon. Ni isa sa mga ito ay hindi inaasahang matalo ang panglaban ni Rico dahil sa ilang bisis na itong nakikita ng mga tao kung paano yon lumaban. Dahil dito, napilitan namang kunin ni Rico ang pangalawa niyang tandang. Habang nilagyan niya ito ng tare, nasipat niya ang matandang walang kaimik-imik na nakahawak sa kanyang panabong. Makalipas ang ilang minuto, muli na namang naglalaban ang kanilang mga panabong. Subalit sa kasamang palad, ganon ulit ang nangyari. Matapos ang laban na yon, bigla na lang nawala ang matanda sa sabungan na parang pula. Hinahanap nila ito ni Rico kasama ang mga tauhan ng amo niya pero di nila yun nagawang matagpuan. Maging ang dati niyang amo, hindi halos makapaniwala sa misteryosong matanda. Pagsapit ng hapon, umuwi ni itong si Rico sa bahay nila na wala ng dalang panabong. Labis-labis niya ang pag-isip patungkol sa matandang yon na nakalaban niya. Pagsapit ng gabi, matyaga niyang hinintay ang pagdating ng matanda sa taas ng talon. Pero inabot na lang siya ng madaling araw doon. Walang matanda ang dumating. Sa lumipas na mga araw, napapaisip naman itong si Rico na baka nasumpa na ng matanda ang patungkol sa mutya niyang hawak. Pero sa pagsapit ng buwan ng Abril, muli na naman silang nagkita ng amo niya doon sa sabungan. Dala-dala niya ang isa niyang panabong. Bale, 2 linggo siyang hindi nagpakita doon. Pero sa pagkakataong yon, muling nanumbalik ang gana nitong si Rico nang makatatlong panalo yung tandang niya ng araw na yon. Sabi pa ng amo niya na may kakaiba talaga sa pagkatao nitong si Rico. Dalawin ang swerte. Biruin niyo 3 bisis inilaban yung isa niyang tandang na yon. Pero walang kaalam-alam itong amo niya na dahil yon sa tangan-tangan niyang mutya. Magmula ng mga panahong yon, mas lumalim pa ang ugnayan nila ng amo niya. Gaya ng palagi nitong sinabi, tinulungan siya nito hanggang sa magkaroon siya ng manukan sa tigbawan. Lumipas ang ilang dekada, tumanda na itong si Rico na may mga anak na puro pa babae. Ang sabi-sabi sa mga nakakilala sa taong ito, isa sa mga anak nitong babae ang nagmana sa larangan nitong tinatahak ng kanyang ama. Ang sabi-sabi naman ng iba, hawak ngayon ng pamangkin nito ang kanyang naiwang negosyo. Ang patungkol naman sa mutya nitong tangan, walang makapagsasabi kung nasaan na. Ngunit hindi talaga makakalimutan ng apo niya na nagpapadala sa kwentong ito tungkol sa mutya ng palma
Sabongero laban sa batikang sabongero.